Power on. 1. Speed 2. Speed 3. Swing. And meron din siyang timer function dito. Off. Hello guys! Welcome to my vlog. So, sa video natin ngayon na i-share ko sa inyo kung paano natin i-convert itong aking wall fan na mano-mano into remote controlled na wall fan. Naisipan ko siyang gawing remote controlled gawa ng nahihirapan akong akyat baba dito sa aking loft bed kapag giniginaw na ako sa madaling araw o kaya naman nakalimutan ko siyang isinde. So, naisipan kong mag-search sa Shopee ng mga relay module na pwede kong gamitin. So, ang una ko naisip is yung mga ginagamit sa sasakyan na relay module kaso lang medyo mahal. Luckily, nakita ko itong mumurahing module na ito na 152 pesos lang yata sa Shopee na nakuha ko. So, ang laman nito is itong pinaka-module niya and yung kanyang remote control. So, sa pag-wiring naman nito, medyo madali lang siya kung marunong ka din sa electrical dahil meron na siyang kasamang wiring diagram dito sa mismong box niya. So, susundan lang natin ito and ready to go na siya kaagad. So, sa DIY na to, ang kailangan natin syempre itong module and then pliers, crimper for good connection, tsaka screwdriver. And itong electric pa na to is babaklasin ko na muna. O ayun guys, nabaklas ko na itong electric pan na lalagyan natin ng remote control. So first step, kailangan natin tong baklasin. So in this case, dahil wall pan ito, ang mga electricals niya is nandito na sa pinaka switch niya. Kaya kailangan lang natin tanggalin yung takip dito sa likuran. Dito. So, ayun guys, pag natanggal nyo yung mga screw, mababaklas na yung cover na yan sa likod. Ayan. And then, makikita nyo na yung mga electricals natin dyan. So, kung magbabase kayo dito sa ating pinaka-diagram, baliktad. Ayan. So, AC in, live and neutral, or pwede rin 110, 110. And then, napaka-straightforward lang ang diagram niya, So, ito yung pin na to is yung para sa swing. Kung motorized yung swing ng inyong electric fan, kagaya nito, may motor yung pinaka-swing niya. Electrical siya, yung motorized. Unlike yung mga traditional na motor, mechanical rotation. So, sa case ng electric fan na to, magagamit natin tong swing function o yung magre-remote ka para mag-swing yung electric fan. And then, yung sumunod na tatlong pin, 1, 2, 3. Ito naman yung speed selector, which is kapag tiningnan mo dito sa pinaka switch nya, ito lang yun. Ito 1, 2, 3 and ito yung swing. So ayan, magagamit natin to. Ito ilalagay natin sa swing, ito yung sa 1, ito yung sa 2 at ito yung sa number 3. So, ayos. And then, ito yung pinaka-common line natin. So, napaka-straightforward lang, sabi ko nga kanina, kung nakakaintindi sa electrical, madali lang siyang sundan. So, papakita ko sa inyo yung step-by-step process para kahit hindi kayo nakakaintindi ay i-DIY nyo na lang din kung gusto nyo gawing remote controlled yung inyong mga electric fan. Hanapan na rin natin ng magandang pwesto itong pinaka-module na gagamitin natin, which is hahanap kayo ng part kung saan medyo maluwag at hindi maiipit kapag ikinabit na yung cover. Dito, pwede siyang ilagay dito para may screw ko din. Or, ito na yung pinakamagandang part kung saan pwede kong i-mount ito para may screw ko din siya.
O kaya naman kung alang mapag-i-screwhan, gumamit na lang ng glue gun, tsaka idikit na lang siya dito. So bago natin siya i-fix, kailangan i-fix na natin yung mga wiring. So yun, next step natin, proceed tayo dito sa mga wiring. Pwede na nating putulin itong mga wiring. So bali nga pala, hindi na nagagana yung manual switch natin. Meron akong way para gumana pa rin tong manual, which is magkakaroon ako ng selector relay. Pero dahil wala pa akong relay at gusto ko na magamit itong aking module para maging remote controlled na, hayaan ko na muna siya na purely remote controlled. Ngayon, puputulin na natin isa-isa itong mga wiring na nagpunta sa electric pan. So magtira kayo ng kapiraso para in case na masira ay meron kayong markings. So tulad nito, putulin natin to. Yun, meron siyang natirang kapirasong red. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Tapos ito yung para sa swing, yung berde. Alright? And then, pwede na rin nating putulin itong pinaka-hot niya o yung common kung tawagin nila. So ito yun, cut na natin. Yan. So para mas maganda yung magiging wiring natin, yan, gagamit ako ng itong mga terminals. Pwede rin namang wala itong crimping terminal na to, yung terminal lag. Mas maganda lang kasi kung meron kayong ganito para mas madali ipasok dito. So ito yung itsura niya. Ay, mag-focus. Yan. At ito pang isa pala. Alright. So nakrimp na natin itong mga terminal. Balik tayo dun sa diagram. Saan na ba yung box? So ayan balik tayo sa pinaka-diagram niya. Siya nga pala, kapag umorder kayo nito sa Shopee, baka malito kayo sa diagram. Merong dalawang klase ng diagram na naka-print dito sa kanyang box. Ito at saka etong isa. Siyempre, ang pipiliin nyo is yung diagram na kamukha ng module na gagamitin nyo. Kagaya nito. Ayan. So, bali, simpleng-simple lang ang wiring niya. Kaya nga sabi ko kanina, very straightforward. So, kung kita is, etong wiring natin is nakikita naman natin doon sa pinaka-switch niya, may mga markings doon. In this case, ang 1 ko, etong red. Ang 2 is itong dilaw. And then 3 ay etong kulay gray. And then, dahil electrical yung swing motor nito, meron siya ditong wiring na kulay green. Tapos yung dalawang wire na natitira, ito yung galing na sa pinaka power plug natin. Isasaksak natin sa 220 at saka itong isa. So kailangan din natin tanggalin to. Ayos, kumpleto na. So ayun, since ready na para i-wiring itong ating electric pan, nalagyan na natin ng lugs lahat. Sundan lang natin tong diagram na kamukha nung ating module. In this case, and na mag-focus. Ayan, AC in. Ayan, meron siyang ito, live and com. Lalagay lang natin dito yung galing sa plug. Ito yun, yung tinanggal natin kanina. Kailangan lang natin ng maliit na screwdriver para dito. So, ito. Ito.
Lagay lang natin. Wala namang kaso yan kung magkabaligtad eh. Kasi AC naman to. Nako, nahulog pa. Kung medyo mahaba, kung medyo mahaba yung lugs, or okay lang din naman kahit walang lugs eh. Tulan lang natin ng kapraso. Para saktong-sakto lang doon sa butas ng ating terminal. So, ayun. AC input. Live in neutral or 110-110, pwede rin. Dito. Tigisa lang. So, ayun guys, ano? Naikabit na natin tong live and neutral, which is ito yun, live at neutral. Ngayon, itong harness ng electric pan natin, yung kulay white na to, ito yung pinaka common niya sa buong electric pan, or ito yung rectang linya. Just makikita nyo naman yon sa electric pan. Ito yung kaninang kinat ko na yung naka-terminal coupling siya. Kakabit nyo lang siya dito sa N. Base rito sa diagram na to. Ayan. Siya yung blue wire sa connection. So, nakakabit na. Bale, ito yung pinaka-winding ng mga motor natin. Tapos, bali itong wire na to, ito lang yung nakarekta mismo doon sa isang side ng coil. And ganun din dito sa pinaka-swing niya. So, siya yung pinaka-hot wire. Siya na yung nakarekta. Tapos, ito na yung mga pinaka-switching points niya, which is susuplayan naman ng isang line natin. So, kabit na lang natin directly itong mga ito. Yung pagkakasunod-sunod ng numbering, depende yan sa electric pan. Pero sa electric pan na to, ang 1 ay itong red. So, lalagay lang natin to sa designated pin. Ayan. Ito sa 1. Red, number 1. Hindi ko lang alam kung pare-parehas yung mga union sa color coding, union brand. Pero most likely, baka pare-parehas lang. Ayan, number 1. Number 2 is yung yellow. Bawasan ko lang ng konti para shoot lang. Ayan. Kabit natin sa number 2. Yellow, number 2. And number 3 is itong gray. So, ayan. Bali nga pala kaya nalaman ko kung ano yung numbering niya. Nakasulat siya dito sa mismong electric fan. Ewan ko kung kita. Hindi siya kita. Pero nakasulat dyan kung 1, 2, or number 3 siya. So, kaya nasundan ko kung alin yung number 1, 2, and 3. Tapos, itong green na to, nakasulat dun sa switch na manual is ito yung sa swing. Sabi ko nga kanina, itong electric fan na to ay motorize yung swing niya. So, magagamit natin yung full function nitong module na to. Lalagay lang natin para dito sa swing terminal. Swing motor terminal. Teka. Mahaba. Ulan. Yan. So, ayun. Tapos na yung wiring natin. Kumpleto na. Bale, ito nga pala yung sa pinaka-IR sensor niya. Pwede na lang natin siyang ibutas dito sa pinakakaha niya, kahit dito sa harap. So, simple lang wiring niya. So, ito si live neutral or neutral live, or kung 110 sa lugar niya, walang problema. And then, etong wire na to, ito yung rekta sa motor.
na usually kasama ng isang line kapag binaklas nyo. In this case, ang magkasama, ito yata ang dalawa na to. So, ang gagawin nyo lang, pag-ihiwa-hiwalay nyo lang lahat ng wiring and then i-shoot nyo lang dito sa mga terminal. So, napaka-basic lang ng kanyang circuit diagram. So, live, neutral or neutral live, ito yung rekta, swing, dahil motorized yung swing ko. Tapos, number 1, speed 1, speed 2, tapos speed 3. So, ngayon, pwede na natin itong testingin. Okay, saksak ko lang. So, ayan ano, naisaksak ko na and humilaw na ngayon itong indicator light niya. Ito nga palang remote ay AAA battery. Wala pa palang battery, ihahanap ko lang muna. So, ayun guys, ano, nalagyan ko na to ng battery. So, yan, naka-off siya. Bali nga pala, yung remote niya ay, ayan, on, speed. So, on, 1, 2, 3. Tapos, hindi ko alam kung gumagana tong time o yung mga mode na yan, off light, kung para saan siya. So, try natin tong, on natin tong electric fan. Yun, gumagana. So, unang pindot is number 1, speed. Lakas. Itong number 2, oh, may baligtad ako sa wiring. So, ano bang number yan? Number 2. Tingin ko ito yung number 3. Nagkabaligtad ako. Ayun, mga ka-DIY. Mukhang meron niyang baligtad rito sa speed selector. Siguro yung mga marking dito, hindi siya nasunod. Excuse me. So, gagamit ako ng hindi nagsisinungaling, multimeter. Set lang natin sa continuity. Yan. Continuity. So, ito siya. Wala siyang probe, pasensya na. So, ayan yung mga numbering niya. Nalagay ko siya sa 1. Sa ngayon, nakalagay siya sa 1. So, tingnan natin kung aling color yung tutunog pag nakalagay siya sa 1. So, dito, ilalagay ko lang dito sa common terminal and then hahanapin ko kung saan tutunog. Ayun, dilaw. Dilaw. So, lumalabas ang number 1 is yung dilaw. And, lalagay ko sa 2. And yung number 2 is yung gray. Mali nga ako ng saksak doon. Sorry na agad mga ka-DIY. Tapos yung number 3 is yung red. So, ayun, confirm. Mali nga ako. Sorry lang. Tao rin eh. So, number 2, si gray. Ililipat ko lang. Number 2. Yan. Tapos, si red ang number 3. Yan. Medyo malayo yung camera ko, ano? So, number 1 pala itong si dilaw. Nice. So, testingin ulit natin. Isasaksak ko. So, ayun, ano, pagkasaksak, may maririnig kayong nagbi-beep na sound. Testingin natin. On. Up, yan. Speed. Number 1. Oh, yan. Ayos. Number 2. Yun. And number 3. Yun. Kuha. Off. So, hindi ko alam kung paano gumagana to, ano. I-explore ko na lang at saka i-share ko na lang sa inyo kung paano. So, pag-aaralan ko muna siya. May nakasulat din naman pala dito sa box niya. Wala rin kasi siyang pasunod na manual eh, no? Pero meron siyang mga nakasulat dito na points to note. Kaya ayaw ay focus. Yan, points to note. May English naman siyang subscript.
To, meron pala speed. Instructions, on speed, click on boot and press again to adjust wind speed. Tapos itong time, put 1 hour at a time. So, kada pindot siguro is 1. Tapos, meron pa ditong mode. Hindi ko alam kung para saan tong mode na to. Ito. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero nag-off siya. Tapos nag-on. Nag-off. Nag-on. So, ibalik natin sa dati. Baka masira. Off-on siya sa mode. Siguro merong ibang pinagagamitan to. Siguro sa mga humidifier, ganun. Tapos etong off light, hindi ko alam kung para saan. Ala siyang function. Tapos etong off, ito yun. Ayun, ayos. So, try natin yung swing. Swing. Yun, gumagana yung swing. Pupwesto lang muna natin bago natin testingin. Ayos, ayos. Mukhang maganda to ah. Off. 1. 2. 3. Nice. Off. Alright. So, ayun. Ibabalik ko na lang to at ipupwesto ko pala muna itong pinaka-module niya. So, ayun guys, ano, ididikit ko na lang ng glue gun itong pinaka-module niya. Ididikit ko na lang siya dito sa sulok. Bali ito, pwede ko na siyang ipwesto. Ito pala, meron palang soft, ano dito, soft portion. Yung pinaka-sticker lang. So, butasan lang natin yan. Tapos diyan natin ikabit yung pinaka, ano niya, pinaka-sensor, yung IR sensor. So, ayun, ano, naikabit ko na. Lagyan ko lang din ng glue gun para hindi siya matanggal. Nice. Then, pwede na natin ikabit ngayon yung cover niya. Yung sinasabi ko kanina na electrical na yung swing nito. Ito, ano, dito, sa part na to. Kung makikita niyo makisap na yun, motor na yung nagpapaswing sa kanya. Hindi na siya yung mano-mano na mechanical. Kung mapapansin niyo, wala na siya dito yung pinipindot. Dahil nga, electrical na siya. May motor na siyang maliit na low speed motor. So, ayun lang guys, ano. Tapos na yung ating project na pag-convert ng manual electric fan to remote controlled for convenience. So, ibabalik ko na to doon sa wall and testingin natin. So, ayun guys, ano, naibalik ko na electric fan dito sa wall. And meron ako ditong temporary na watt meter or watt hour meter. So, nakita ko, meron pala siyang standby power consumption, 1.2 watts. So, may konsumo din siya, ano, kahit pa paano. Hindi po pwedeng ganun kasi sayang naman yung kuryente. Pwedeng eliminate yan. Pwede kong paganahin yung isang switch doon para kapag wala talagang tao, pwede kong i-cut yung power ng pinaka-module niya. So, for the meantime, ganito na lang muna siya. Papabrahin ko muna ng ganyan. Total, 1.2 watts. Hindi naman kukonsumo ng 2 piso isang araw yan. Pero malaking bagay na rin yun. So, ayan, na-install ko na. Testingin na natin. Asan ba yung remote? Ito. Try natin dito sa taas. Yan. Ito nga pala dahilan kung bakit nilagyan ko siya ng remote. Gawa nung naka-loft bed ako. So, turn on. 1. Nice. 2. Same lang kapag naka-manual. 3. Lakas. So,
tayo mag-focus. Swing natin. Nice one. Power up. Yan. Hindi na kailangan bumaba. 1, 2. Yan. Usually, yan ang setting ko. Number 2, tapos nakaswing. Yan. Salamat mga ka-DIY. That's all.